Gabi ng September 6, 2017, ang mga gumagamit ng WePhone application sa China ay nakatanggap ng pop-up message na nagsasabing, "The owner of the company was killed by his poisonous wife, Zai Shenshen. WePhone is shutting down." Kinabukasan ay binalita na ang founder ng WePhone ay natagpuang wala ng buhay dahil sa nagpakamatay ito sa Beijing. Si Su Xiangmao ay pinanganak noong 1980 sa bayan ng Fujian Province sa China at bunso sa 5 magkakapatid. Lumaki sa mahirap na pamilya si Su at ginapang ng kanyang mga magulang at ibang kapatid ang kanyang pag-aaral mula high school. Sa kabila ng mga hamon sa buhay ay napanatili ni Su ang mataas na grado. Nag-aral siya ng computer science. Nung nakagraduate ay nag-aral ito ulit para sa kanyang master's degree sa Beijing University of Post and Telecommunications. Pagkatapos ay nagtrabaho si Su sa Baidu bilang programmer sa loob ng 3 taon. Sobrang mahal ni Su ang kanyang trabaho at makitaan siya ng talento sa nasabing larangan. Noong 2012 ay itinatag at inulunsad ni Su ang sariling communication application na tinawag na WePhone. Ang tagumpay ng WePhone ay ang nagbigay kay Su ng marangyang buhay at nakaipon ito ng malaking pera. Bumili din siya ng apartment sa Beijing at isa pang bahay para sa kanyang mga magulang sa kanilang bayan. Binibigyan din niya ng pera ang kanyang mga magulang na umabot ng $30,000 kada taon para sa retirement nila. Hindi madamot si Su. Katunayan ay nag-alok siya na siya na ang gagastos sa pag-aaral ng kanyang mga pamangkin. Pangarap din niya makapag-asawa pag naging stable na ang kanyang negosyo. May tangkad na 160 cm si Su at masasabing hindi siya ganun ka-attractive. Napakamahiyain din ni Su at wala pang gaanong karanasan pagdating sa pakikipagrelasyon. Kahit na pinakilala na ito sa ilang babae ng kanyang pamilya at may mga nakadate na din mula sa mga dating sites ay hindi pa rin mahanap ni Su ang tamang babae para sa kanya. Gusto ni Su ng babaeng malumanay, maganda at mapagmahal sa pamilya. At mas maigi na may bahay na ito sa Beijing para pag sakaling magkaanak na sila ay doon na rin mag-aaral ito. At para makahanap ng mabilis ay gumagastos si Su para maging premium member ng mga dating sites. Ang dating company ay kahalintulad ng matchmaking service kung saan ang mga candidates ay dumadaan muna sa screening base sa preferences ng kanilang mga kliyente. Ginagawa nila ng report at inaayos ang pagkikita ng dalawa. Noong March 30, 2017 ay nakilala ni Su si Zai Shenshen dahil na din sa matchmaker at nakita sila sa office ng dating company. Si Zai Shenshen o mas kilalang Cindy ay ipinanganak noong November 1986 sa Chiayan City sa probinsya ng Shandong, China. Ang kanyang ama ay isang guro sa Shandong University of Science and Technology. At ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho bilang accountant sa kaparehong university. Nagtapos si Cindy sa kursong Civil Engineer sa kaparehong university at kalaunan ay nag-aral ng kanyang master's degree sa Jiao Tong University sa Beijing. Ayon sa report ng dating company, si Cindy ay may tangkad na 170 cm. Hindi kasal at nag-aral sa University of Los Angeles, California ng 1 taon at nagtrabaho bilang civil servant at sumasahod ng $3,000 kada buwan. Meron din itong bahay sa Beijing. Base sa assessment ng matchmaker, ay sa kabila ng estado nito sa buhay ay napaka-motivated ni Cindy at wala sa kanyang ugali ang magyabang. Hindi pumupunta sa mga nightclubs at hindi maluho. Mapagmahal sa pamilya at angkop bilang maging asawa. Maganda ang impression ni Su kay Cindy. Nung una nilang magkita ay hindi sila gaano nakapag-usap ngunit nagpalitan sila ng cellphone number. At sa hindi inaasahan ay naunang mag-message si Cindy kay Su at niyaya niya itong kumain sa labas at manood ng sine kinabukasan. Ayon kay Cindy, 1 beses lang siya nagkaroon ng boyfriend at nung nag-aaral pa daw siya ng college. Nabanggit din niya na ang kanilang lunar birthday nagkataon nakapareho ang araw. Nung nakauwi na sila ay nag-message ulit si Cindy kay Su at sinabi na hindi niya maipaliwanag pero gustong-gusto niya si Su at pakiramdam niya ay na love at first sight siya dito at payag siya na magkaroon ng anak kay Su. Agad namang nag-reply si Su at tuwang-tuwa ito at dahil doon ay agad siyang na-in love kay Cindy.
Kinabukasan ay nag-send si Cindy ng picture ng isang ibon na lumilipad sa labas ng isang villa. Agad din niya sinabi ang impormasyon tungkol sa villa. Nagulat si Sue at nakaramdam ito ng pressure. At bilang tugon ay nag-send din si Sue ng screenshot ng kanyang stock at financial accounts kay Cindy. Gusto lang niya ipakita kay Cindy na marami siyang pera at kaya din niyang bumili ng villa. Noong April 13, 2017, si Sue na sobrang na-inlove kay Cindy ay bumili ng brand new na Tesla na nagkakahalaga ng $140,000 bilang regalo sa nobya. Agad na nag-post si Cindy sa kanyang social media at ipinakita ang Tesla, ngunit hindi man lang niya sinabi na binigay yun sa kanya ni Sue. Noong April 30, 2017 ay dinala ni Sue si Cindy sa Fujian para ipakilala sa kanyang pamilya. Napaka-sweet ni Cindy sa mga magulang ni Sue. Katunayan ay siya pa ang naguhugas ng kanilang mga pinagkainan. At pag naglalakad ay hinahawakan niya ang kamay ng ina ni Sue. Gustong-gusto ng pamilya ni Sue si Cindy at umaasa sila magpakasal na ang dalawa. Isang linggong lumipas ay bumiyahe ulit sila papuntang Hainan dahil na rin sa kagustuhan ni Cindy. Sa makalipas lamang ng ilang araw ay gumastos na si Sue ng halos $470,000 para sa isang seaside apartment. At ang buong proseso sa pagbili ng apartment ay ginawa ni Cindy at dinagdag din niya ang kanyang pangalan sa contract. Medyo hindi komportable si Sue, ngunit natatakot din ito na pag hindi siya pumayag ay maapektuhan ang kanilang relasyon. Sa puntong yon ay 40 days pa lang silang magkakilala. Bumiyahe din sila papuntang Hong Kong at Macau. Binilhan ni Sue si Cindy ng LV at Fendi na bag, Dior na sapatos at Cartier na singsing, kwintas at hihikaw na nagkakahalaga ng $50,000. Sa mga oras na yon ay 50 days pa lang silang magkakilala at gumastos na si Sue nung humigit kumulang $750,000 para kay Cindy. Pinakilala din ni Sue si Cindy sa kanyang mga kaibigan at dinala niya rin ito sa kanyang kumpanya. Ngunit hindi pa niya nakilala ang mga magulang ni Cindy o kahit sino man sa mga kaibigan nito at hindi rin siya nakapunta sa trabaho ni Cindy. Kalaunan ay nalaman ni Sue na ang sinabi ni Cindy sa kanya na kapareho ang araw ng kanilang lunar birthday ay hindi totoo. Nalaman din niya na may 2 account sa WeChat si Cindy. Napagtanto ni Sue na wala pa siyang gaanong alam tungkol kay Cindy, ngunit ang alam niya ay mahal na mahal niya ito. Noong May 31, 2017, inimungkahi ni Cindy na kukuha sila ng kanilang marriage certificate ng June 2. Kinabukasan sinabi ni Cindy kay Sue na naginip daw siya na parang kinasal na siya dati, pero nag-divorce din agad sa kaparehong araw. Tinanong ni Sue si Cindy na, "Hindi ka pa nakasal, di ba?" Sumagot si Cindy na, "Ngayong nasa isip niya ang magpakasal ay parang kinasal na ako dati." Dagdag pa ni Cindy na naalala niya na dati inayos ang kanyang fake na kasal para tulungan ng isang kaibigan na nagngangalang Lee Tae-jun para maging qualified ito makabili ng bahay sa Beijing. Sinabi ni Sue na tawagan nila si Lee para makonfirm pero hindi sumang-ayon si Cindy. Ayon sa kanya ay hindi naging maayos ang pagtatapos ng kanilang kasal at ayaw din niya itong makausap pa. Ayon kay Sue ay napakabilis ng pangyayari at nagulat siya sa mga sinabi ni Cindy at kinakailangan muna niyang mag-isip. Nakakagulat man pero si Cindy ang unang sumama ang loob sa sinabi at desisyon ni Sue. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit at umuwi sa sarili niyang apartment. Matapos ang isang gabi na pag-iisip ay na-realize ni Sue na ayaw niyang mawala si Cindy. Sa sumunod na gabi ay humingi ito ng tawad. Napagkasunduan nila na kukuha sila ng kanilang marriage certificate ng June 6. At dahil sa divorce si Cindy, kinakailangan niyang pumunta sa local police station, dala ang divorce mediation agreement para mapalitan ang kanyang marital status mula sa unmarried, papalitan ito ng divorce, bago ito maka-apply ulit para sa kanyang marriage certificate. Gabi ng June 5 ay kinausap ni Sue si Cindy dahil sa gusto niya makita ang divorce mediation agreement. Hindi pumayag si Cindy. Ayon sa kanya ay personal na bagay yon, maliban na lamang kung magbabayad si Sue sa kanya ng $130,000. At sa nalilitong estado pa si Sue ay binigay niya ang hiniling na pera ni Cindy. Matapos mabasa ni Sue ang documents ay lalo itong nalito dahil sa hindi Lee Tae-jun ang nakasulat na pangalan na pinakasalang dati ni Cindy, kundi sa isang lalaki na may apelyedong Lu at kinasal sila noong January 2011 at nag-divorce ng April ng kaparehong taon.
Tumagal lamang ng 3 buwan ang kanilang relasyon at binayaran ni Lou si Cindy ng $30,000. Nadismaya si Sue sa natuklasan dahil sa magkaibang sinabi ni Cindy sa nakita niya sa documents. Kaya sinabi niya kay Cindy na huwag nilang madaliin ang makakuha ng marriage certificate. Nagalit si Cindy at pinaliwanag niyang nagpalit na siya ng marital status para lamang kay Sue. At ngayon ay kinakailangan pa munang mag-isip ni Sue tungkol sa kanilang relasyon. Agad niyang sinuntok si Sue sa mata. Humingi ulit ng tawad si Sue kay Cindy at sinabi niya na nagsisisi siya sa mga sinabi niya. Tinanong pa niya si Cindy kung totoo ba o seryoso ba si Cindy nung sinabi niya ito sa kanya na love at first sight to sa kanya. May hepatitis B si Sue, kaya isa din yun sa mga insecurities niya. Iniisip niya na kung ibang babae lang hindi siya matatanggap o baka matatakot silang mahawaan. Humingi ng tawad si Sue at sinuyo ulit si Cindy. Ngunit ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Di nagtagal ay sinabi ni Cindy na kung bukas sa kanyang loob ang paghingi ng tawad at kung desidido talaga itong magkaayos sila, ay kinakailangan ni Sue na mabigay sa kanya ng $7,500 kada araw hanggang sa maging okay na siya. Dagdag pa doon ay nagdemand pa si Cindy na magbayad ng $53,000 para naman yon sa pagpalit niya ng marital status. Pumayag si Sue sa hinihingi ni Cindy. So matotal ay nagbayad si Sue kay Cindy ng $200,000 para makakuha ng marriage certificate. Opisyal na inirehestro ang kanilang kasal noong June 7, 2017. Ang buong akala ni Sue ay magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Ang hindi niya alam ay umpisa pa lang yon ng matinding problemang kakaharapin. Matapos nilang makasal ay tumanggi si Cindy na lumipat sa apartment ni Sue dahil ayon sa kanya ay may fear of heights siya. Kaya si Sue na lamang tumira sa villa ni Cindy. Noong June 17, 2017 ay pumunta sa Beijing ang ama ni Cindy. Doon pa lang ni Sue nakita ang kanyang father-in-law. Hapon ng araw na yun ay nakatanggap si Sue ng isang message mula sa dati niyang naka-blind date. Nag-congratulate ang babae nung nalaman niyang ikinasal na si Sue at nag-reply naman ito. Nung nakita yun ni Cindy, agad siyang nagalit at sinabing may relasyon si Sue sa babaeng yon. Tinawag pa niyang manloloko si Sue at humiling ito ng divorce. At nangyari yon matapos lamang ang 10 araw matapos nilang makasal. Ulit-ulit na humingi ng tawad si Sue at ipinahayag niya kung gaano niya niyang namimiss ang asawa. Katunay ay nagpadala pa si Sue kay Cindy ng $7,000 at karagdagang pang $28,000 naman kinabukasan. Ngunit hindi pumayag si Cindy sa $28,000. Ang hinihingi niya ay $150,000. Noong June 18, 2017, sa request ni Cindy ay sumulat si Sue ng guarantee letter na nagsasabing kung makikipag-divorce ito sa hinaharap ay magbabayad siya kay Cindy ng $750,000. Noong June 22, 2017 ay bumalik si Sue sa kanyang apartment. At dahil may fear of heights nga daw si Cindy ay giniit niyang ibenta na lang ni Sue ang apartment at bumili na lang ito ng villa. Madalas ikinukwento ni Cindy kay Sue na marami siyang kamag-anak sa Beijing na nakatira sa malalaking bahay at sinasabi na kailangan ang babaeng umahawak ng pera sa pamilya. Doon na napagtanto ni Sue na napaka-materialistic at tuso ni Cindy. Pakiramdam niya ay sobra na siyang inaapi ni Cindy at dahil doon ay nawawala na ng pakonti-konti ang kanyang pagmamahal. Ngunit napakamahal ang makipag-divorce dahil nga doon sa isinulat niyang agreement letter. Dagdag pa doon ay malaki na rin ang nagagastos niya kay Cindy. Nakaramdam na si Cindy na paunting-unting nagbabago sa kanya si Sue. Nag-message ito kay Sue at sinabi na bago pa niya nakilala si Sue ay may nakilala na siyang lalaki na mas marami ang pera at paulit-ulit pa niyang nilalait si Sue. Sinasabihan niya itong hindi gwapo, maliit at hindi kaaya-ayang mukha at masama ang ugali. Sinabi din niya na may nakakahawa itong sakit. Nagreklamo din si Cindy sa maliit na apartment ni Sue. At sinabi na ang mga lalaki na nasa 40s na at may maraming pera ay pangkaraniwan lang sa Beijing. Kaya madali lang siyang makahanap ng mas higit pa kay Sue. Nasaktan si Sue sa mga sinabi ni Cindy. Noong July 6 ay nag-send si Cindy ng picture ng isang villa na binebenta. At ginamit niya ulit ang fear of heights para magpalit ng bahay si Sue. Sinabi niya kay Sue na kung hindi pa rin ito lilipat at bumili ng villa ay maghahanap na lang siya ng ibang lalaki at makikipag-divorce sa kanya. Napagod na si Sue sa relasyon nila ni Cindy. Sinagot siya ni Sue na sobra na siyang napapagod dahil lamang sa issue ng bahay, kaya pumayag na itong makipag-divorce.
Agad namang nag-reply si Cindy na okay, kaya kinakailangan mong tuparin ang nakasulat sa guarantee letter na kabayaran. Sinabi pa ni Sue na gumastos na siya ng halos $750,000 kay Cindy. Ngunit pinanindigan ni Cindy ang nakasulat sa guarantee letter. Nagbanta pa ito na isisiwalat niya ang tungkol sa legal at tax issues kaugnay sa negosyo ni Sue na WePhone. At sinabi na may tito siya na may posisyon sa Public Security Bureau. Ang WePhone ay ginagamit para sa international long-distance calls at legal sa Western countries. Ngunit wala itong sapat na license sa China. Pinaliwanag ng kapatid na lalaki ni Sue na ang apartment ay binili ng kanyang kapatid bago pa man ito ikinasal kay Cindy. Kaya maituturing nga itong premarital property. At kung mag-divorce sila ay walang parte doon si Cindy. Kaya pinipilit ni Cindy si Sue na ibenta ang apartment at bumili ng bago para maging conjugal property. Noong July 7, 2017 ay nagsimula ang pagbantaan ni Cindy si Sue. Ayon sa kanya, ire-report niya si Sue sa mga pulis na ang kanyang tax evasion ay isang felony at maaari itong makulong. Sinabi niya na ilalabas niya na si Sue ay hindi sumusunod sa batas at gagawin niyang lahat para makulong ito. Noong araw na yun ay pumunta si Cindy at ang kanyang ina sa apartment ni Sue. Nagkasalubong sila sa elevator at agad niyang hinampas si Sue. Dahil sa takot sa mga banta ni Cindy, hindi muna umuwi si Sue sa kanyang apartment at sa hotel na muna nanuluyan. Noong mga oras na yun ay napagkasunduan na nila pareho na itutuloy na ang divorce. At ang naiwang issue na lamang ay ang halaga na ibabayad ni Sue kay Cindy. Noong July 11, 2017 ay nag-post ng update si Cindy sa kanyang WeChat. Nilagay niya ang litrato ng kanyang uncle at sinabing na-promote ito sa pagka-senior police supervisor. Dahil sa takot sa mga banta ni Cindy ay nag-text si Sue na ayaw na niyang makipag-divorce. July 13 ay tinawagan ni Cindy si Sue at sinabing kailangan nilang magkita para makapag-usap ng personal. Ngunit ayaw ni Sue makipagkita. Narinig niya na may nagsalita na lalaki at nagsabing, "Ikaw lalaki, marami kaming pamilya dito sa Beijing. Gumawa ka ng gulo kaya kinakailangan mo bayaran na si Cindy, kung hindi ay ipapasara namin ang iyong negosyo. Kunin ang lahat ng kita mo at pupuntahan ka namin mamayang gabi sa bahay mo at aarestuhin." Sobrang natakot si Sue sa mga bantang yon. Ang akala niya ay nasa delikado ang kanyang kumpanya. At ang maimpluwensyang tito ni Cindy ay maari siyang saktan. Sinamantala ni Cindy ang sitwasyon. Hindi lang ang bahay sa Hainan ang gusto niyang makuha. Nagdemand pa ito ng panibagong $1.5 million na bayad, ngunit hindi pumayag si Sue. Sinabi niya na wala na siyang ganong kalaking pera. Dahil sa pananakot ni Cindy, pareho silang pumirma ng divorce agreement noong July 16 na may nakasulat na $1.5 million na settlement. At kinakailangan ni Sue na magbigay ng paunang bayad na $1 million nung araw na pumirma sila. At ang $500,000 ay kinakailang maibigay bago matapos ang 2 buwan. Ang bahay sa Hainan ay mapupunta na rin kay Cindy. Tumagal ng 2 araw bago na ibigay ni Sue ang $1 million. At ang bahay sa Hainan ay inilipat na rin sa pangalan ni Cindy. Nakuha nila ang divorce certificate noong July 18. Sa loob lamang ng 41 days nilang maging mag-asawa ay gumastos na si Sue ng $2 million kay Cindy. Pagkatapos ng divorce ay nagpatuloy ang pag-pressure ni Cindy kay Sue dun sa natitirang $500,000 na hindi pa nababayaran. Nagsabi ito na pag hindi niya mabayaran yon ay magsasara ang kanyang kumpanya. Ang kanyang bahay ay i-auction ng korte at iba pang pananakot kay Sue. Sinabi ni Sue na wala na siyang pera. Inutusan siya ni Cindy na ibenta ang kanyang apartment o di kaya ay mag-apply siya ng loan sa bangko. Nalaman na ng pamilya ni Sue ang nangyari. At sinabi nila kay Sue na huwag magbayad at i-report ang nangyari sa pulis. Pumunta sa Beijing ang kapatid ni Sue para suportahan ito. At ang kinuha nilang abogado ay nagsabi din kay Sue na i-delay ang pagbayad kay Cindy at sabihing nagpapa-fundraising pa si Sue para makaipon ng pera. Sinabi din niya kay Sue na ipunin ang lahat ng resibo ng mga ipinadala niyang pera o tinransfer sa account ni Cindy, pati mga chat messages nila. Nagmakaawa si Sue kay Cindy na pagbigyan muna siya. Ngunit ayon kay Cindy ay sinabihan na niya ang kanyang mga kamag-anak na may koneksyon sa tax bureau. Ayon kay Cindy ay iurong niya ang report pag natanggap na niya ang kabuong halaga na pinag-usapan nila. Noong September 7 ay nag-post si Sue
ng announcement sa WePhone na nagsasabing ang kanyang dating asawa ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Noong nabasa yun ni Cindy ay galit na galit ito at nag-send ito ng voice message. Sinabi ni Sue na test message lang yon at dinilit na niya. Bandang alas 5 ng umaga ay nag-send si Sue sa kanyang kapatid na natutulog pa ng mga oras na yon sa kanyang apartment. Ayon kay Sue, mahal ko kayong lahat ngunit hindi ko na kaya. Patawad sa inyong lahat. Sinabi din ni Sue na tinanggal na niya ang password sa kanyang cellphone at iniwan yon sa isang sulok. Pagkatapos ay umakyat sa rooftop si Sue at saka tumalon. Bago nagpakamatay si Sue ay sumulat pa ito sa kanyang mga karanasan kay Cindy. Pinost din niya ang lahat ng resibo ng bank transfer at mga chat messages nila. Agad na nag-viral ang mga nasabing post ni Sue at lahat ng tao ay galit kay Cindy. Marami ang tumawag at nag-message sa kanya at puro yun pang-iinsulto. Nireport ng pamilya ni Sue sa pulis si Cindy para sa kasong extortion. Ngunit dahil sa suicide dahilan sa pagkamatay ni Sue at ang perang natanggap ni Cindy ay base doon sa agreement nila ay hindi tinuloy ng mga pulis na kasuhan si Cindy. In-advise nilang pamilya ni Sue na mag-file ng lawsuit. Klinaro din ng tito ni Cindy na pamangkin nga niya ito pero matagal na silang walang contact. At siya isang guro sa isang public security na university at hindi parte ng law enforcement at wala siyang alam kay Sue. Matapos ang nangyari ay agad na inibisigahan ng WePhone ng mga taga-tax authority at wala silang matagpuan na issue patungkol sa tax. Makalipas ang 6 na buwan, April 2018 ay nag-post si Cindy sa kanyang Weibo account at pinakita ang litrato ng kanyang pamilya na may mga pasa. Ayon sa kanya ay nakaranas sila ng matinding panghaharas mula sa mga tao at ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang buhay ay siniwalat na sa publiko. Pinalabas ni Cindy na siya ang biktima sa kanila ni Sue. Ayon sa kanya ay ilang beses siyang sinaktan ni Sue at may mga iba pa itong mga karelasyon. Giit pa niya na ang Tesla ay regalo ni Sue sa kanya at kaya siya sumulat ng guarantee letter dahil sa nakonsensya ito sa ginawang pananakit sa kanya. At tungkol naman sa $1.5 million na settlement at pananakot. Ayon kay Cindy, nagawa niya lang yon dahil sa matinding galit. May mga lumabas din na chat ni Cindy sa kanyang mga kaibigan patungkol sa plano nitong perahan lang si Sue at pagkatapos ay makikipag-divorce din. Noong July 12, 2018, sa panahon ng pre-trial meeting, ay nakita ng abogado ni Sue na maraming nawawalang conversations dun sa pinasang chat records ni Cindy. Hiniling ng korte na ibigay ni Cindy ang kanyang cellphone ngunit hindi ito pumayag. Taong 2019 ay nakita ng ilang netizens ang profile ni Cindy sa isang dating site ulit. Pinalitan niya ang kanyang address at ginawa niyang California, USA. Kaya mas lalong nagalit ang publiko kay Cindy. Noong December 2020 ay kinasuhan ng pamilya ni Sue si Cindy sa Beijing court. Tumagal ang kaso ng halos 2 taon. At noong March 31, 2023 ay inutusan ng korte si Cindy na magbayad ng $1.5 million sa pamilya ni Sue at ibalik ang sasakyan. Dagdag pa doon ay nag-order ang korte na tanggalan ng karapatan si Cindy sa 2 property na kinuha niya, yung sa Hainan at Beijing. Noong May 2023 ay nag-post si Cindy na nakapagbigay na siya ng $1 million sa pamilya ni Sue. Sinabi pa ni Cindy na maayos naman ang kalagayan ni Sue matapos nilang mag-divorce. Ngunit nung dumating ang kanyang kapatid na babae ay doon na lumala si Sue at nagpakamatay. Sinisi pa niya ang kapatid ni Sue sa nangyari. Ang unang kasal ni Cindy ay noong 2011 sa kanyang college classmate at nakatanggap siya ng halos $30,000 at sasakyan matapos nilang mag-divorce. Pangalawang kasal niya ay noong 2012 at ang lalaki ay nakilala niya rin sa isang dating site at nakatanggap naman si Cindy ng $1.2 billion at isang BMW. At noong 2016 ay nagpakasal naman si Cindy sa isang negosyante at nakakuha ng villa matapos ng kanilang divorce. Noong June 9, 2023 ay binahagi ng kapatid ni Sue na inaresto si Cindy at kasalukuyang nakakulong. Tumagal ng halos na 6 na taon ang ginugol ng kapatid ni Sue para lamang makakuha ng sapat na ebidensya laban kay Cindy. Sa 4 na kasal na pinagdaanan ni Cindy ay nakalikom ito ng kabuang $4.5 million. Sapat na sana yon para mamuhay siya ng marangya. Ngunit sa sobrang gahaman niya sa pera ay di niya inakalang may isang taong handang ibuwis ang kanyang buhay para lamang maisiwalat ang kasamaan niya sa publiko.
Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.